Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Taong ay ubusin upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal na mga kapatid, sa ating pakikiisa kay Jesus sa kanyang pag-aalay sa sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig, at ang mga nananahimik at ipinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin, at ipaubayan natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 taga-pamahala niya.
nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila ay nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi na Daniel sa hari, "Mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong nangyari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo at mahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip
sa daigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ngayong araw ginugunita natin ang Red Wednesday. At tayo ay inaanyayahan sa pagdalangin para sa mga kapatid nating Kristiyanong inuusig sa buong mundo dahil sa pagsasabuhay nila sa kanilang paniniwala, pananalig, pagmamahal para sa ating Panginoong Yesus. Sa ating mga pagbasa tayo ay pinaalalahanan, mga kapanalig, na manalig tayo sa ating mahal na Panginoon. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon ang isang nakakatakot andiat napaka-assuring na paalala ng ating mahal na Panginoong Yesus sa kanyang mga tagasunod. Nakakatakot dahil anong sabi niya? Makakaranas kayo ng sobrang paghihirap at kahit mga mahal niyo sa buhay ay tatalikdan kayo. Itatraidor kayo dahil sa inyong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoong Yesus. At totoo nga, maraming namartir dahil sa kanilang paniniwala. At ngayon, patuloy ang pag-uusig sa mga naniniwala sa pagmamahal ng Diyos sa napakaraming bansa. At kahit dito sa atin, mga kapanalig, patuloy ang pagtatalikod, pagtutrol at pagbubuli, pagre-red tag at kung ano-anong klaseng pag-uusig, pang-aapi at pagpapahirap sa kung sino man ang nagnanais na totoong isabuhay ang turo ng ating Panginoong Hesus o nagtuturo at naninindigan para sa katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Daming troll
na magbubuli sa iyo at malakas magpakalat ng kasinungalingan. Pero anong paalala ng ating mahal na Panginoon? Manalig ka, kapanalig, at maging matatag ka sa pagsasabuhay sa katotohanan dahil sa kahuli-hulihan, mapasayo ang kaginhawahan. Kaya ipagdasal natin mga kapanalig na hari nawa tayo ay bibigyan ng lakas ng ating Panginoon na patuloy nating maisabuhay ang katotohanan sa gitna ng walang pakundangang pagpapahirap, pag-uusig at pananakot ng mga tagapagkalat ng kasinungalingan at mga kampon ng kasamaan at kadiliman. Ipagdasal natin ito mga kapanalig at ipagdasal natin ang mga kapatid nating nakakaranas ng paghihirap dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. At ipagdasal din natin ang isa't isa at ang mga propetang walang takot na naninindigan para sa katotohanan. Hari nawa. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang nagmula sa krus ni Kristo, isang simbahang lumaganap sa loob ng 2,000 taon mula sa maluwalhating dugo ng mga martir. Ating itutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katarungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay, at lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang misteryo sa simbahan o anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawalan ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan dahil sa aming pakikiisa sa iyong anak at sa aming pagsambit ng pananampalataya sa Kanya. Pagaanin mo ang sakit na aming nadarama. Nawa ang mga paghihirap na nararanasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo. Sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay at pitaya sa ikapananatiling matatag ng mga nagdarelita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaid niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman, iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin.
pag-ibig. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Yesukristo na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan
ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay sumandaling tumahimik bilang pag-alala sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinag-uusig, ginagawa ng masama at sinasaktan dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ating itutugon, iligtas mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng kasamaang nagpapahirap sa sangkatauhan, Iligtas mo kami, Panginoon. sa kagutuman at pagkamakasarili, Iligtas mo kami, Panginoon. sa karamdaman, epidemya at takot sa aming kapwa, Iligtas mo kami, Panginoon. sa kamangmangan, pansariling interes at kaguluhan, Iligtas mo kami, Panginoon. sa panlilinlang, maling balita at kawalang konsensya. Iligtas mo kami, Panginoon. Ngayon naman ang ating itutugon, lingapin mo kami, Panginoon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang simbahang naglalakbay sa disyerto. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang sangkatauhang nababalot ng takot at pangamba. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga may sakit at nag-aagaw buhay na lalong pinahihirapan ng kalungkutan sa kanilang pag-iisa. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang mga doktor, nurse at lahat ng frontliner na iginugupo na ng sobrang pagod. Lingapin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga punong bayan na nagdadala sa kanilang balikat ng mahihirap na desisyon. Lingapin mo kami, Panginoon. Ating itugon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sa oras ng kalituhan at pagsubok, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa tukso at mga kahinaan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paglaban sa kasamaan at kasalanan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa aming paghahanap ng katotohanan at kaligayahan, Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. sa desisyong manatili sa iyo at maging kaibigan mo. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Itutugon natin, bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. Sa sandaling kami ay pinahihirapan ng kasalanan, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling aming isinasara ang aming puso dahil sa pagkamuhi, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling dumarating sa amin ang kalumbayan, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling aming binabaliwala ang aming kapwa, Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. sa sandaling inilulog mo kami ng kamatayan. Bigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon. O Diyos, sapagkat Ikaw ay aming kapiling, walang maaaring makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig at pag-asa kay Kristo. Sa iyong walang hanggang pag-ibig lamang kami umaasa. Hilumin mo ang aming mga sugat. Tanging Ikaw ang makapaghihilom sa aming sugatang puso. Tanging Ikaw ang makapapawi ng luhang tigib sa aming dibdib. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng kapayapaang aming ninanais. Tanging Ikaw ang makapagbibigay ng lakas upang kami ay magpatuloy. Isinasamo namin, nayakapin mo ang mga kapatid naming ang kaligayahan ay nauwi sa dalamhati. Ipadama mo sa kanila na sa iyo walang nasasayang at napawawalang bahala. Palakasin mo sila sa iyong pag-ibig
Nawa ang aming malasakit sa isa't isa ay higit na mapalalim bunsod ng iyong bigay na lakas at ng aming pangunawa sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Amen. Mga kapatid, ang ating hawak na liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito noong tayo ay binyagan. Nangako tayong ipalaganap ang liwanag na ito. Noong tayo ay kumpilan, tinupad natin ang pangakong ito nang tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit ng aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman ng pag-uusig sa mundo. Hinihiling ko sa inyo ngayon, panatilihin ninyong nagdiringas ang liwanag na ito sa inyong mga puso. Sikapin nating maging liwanag na magpaparingas din sa ibang liwanag na nagbubuhat sa liwanag ng sanlibutan. Mamuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Sinabi ni Jesus, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Inihahayo ko kayo ngayon sa inyong mga tahanan, sa lugar ng inyong trabaho, sa inyong mga paaralan at pamayanan. Makiisa tayo sa paghihirap ng ating mga kapatid na pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at sa mga pinahihirapan ng pandemya at maging daluyan nawa tayo ng awa ng Diyos sa lahat. Meron po tayong konting patalastas. Tayo po ay magkakaroon ng misa nobinaryo sa darating na ika-29 ng Nobyembre para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculate Conception sa ika-8 ng Disyembre. Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department, tumawag lang po sa 8925-7931, Local 129-131-137 o di kaya mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Binibining Alenaje. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ihandog na ang Eukaristiya, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Magsiawit kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami